Konnichiwa, Meus Amores. Before yan mag 9 AM. So, ihahatid na namin si Rafa sa school. Buti nga nasanay na to si Rafael. Halos 1 week din siyang umiiyak pagka hinahatid namin. Actually today, meron akong aayusin na papeles ni Kuya Dwayne. Magta-travel sila pa US kasama yung daddy niya and si Mama Apple. So, bago ako pumunta ng consulate, ayan, hinatid ko muna yung mga bata. Kasama ko yung asawa ko. Pero, eto, ako na mag-isa papuntang consulate kasi actually, masama yung pakiramdam niya eh. Hindi ko pa kasi din tapos yung lisensya ko kaya talagang tiis-tiis siya na maghatid sundo. Pero usually, ako naman na din nagsusundo sa mga bata. Challenging lang talaga magsundo kasi magkaiba sila ng school ni Rafa. Si Maria naman, mag-isa na siyang pumapasok tsaka umuwi since elementary na siya. E alam niyo ba dito sa Japan, ewan ko lang ha, hindi ko alam kung totoo to kasi sa asawa ko lang ako. Hindi naman sa iniisip ko na sinungaling siya. Pag elementary kasi hindi mo pwede palang ihatid sundo yung mga anak mo unless magpapaalam ka sa school. Ewan ko. Ewan ko. Sige nga, totoo ba yun? So ayan, nandito na ako sa consulate. Malapit lang, hindi naman malapit. Pagka sasakyan, 30 minutes yung biyahe. Kapag sa train naman, ganun din, 30 minutes din. Kasi dito, yung mga train dito, mga bus, ganyan, may oras. Hindi sila pwedeng malate. Malate lang sila na konting-konting oras lang makakatanggap ka ng papel. Kasi diba dito sa Japan, talagang strict sila pagdating sa oras. Kung hindi sila maaga, on time sila lagi. Ito yung time is gold talaga sa kanila. So kapag late yung bus o kaya yung train, na-experience ko na ito, nakatanggap ako ng papel. Kasi nga naman, yung mga tao, diba, may oras na sinusunod. Like yung sa trabaho, sa school, ganyan. And hindi naman sila pwedeng or, alam niyo, yung sobrang higpit kasi nila sa oras eh. So kapag yan, ganyan, may instances na ganyan na nalilate yung bus o kaya may nangyari, something ganyan. Siyempre malilate ka sa school mo saka sa trabaho mo kaya makakatanggap ka ng papel galing sa kanila. Tsaka in fairness dito sa Japan, yung courtesy talaga, yung manners nila, yung paggalang nila sa tao, talagang wow. So ayan, eto, harap lang to ng Consulate Parko, ang tawag dito sa mall na to. May 1 oras pa kasi ako mag-aantay dun sa papel na kukunin ko, kaya roaming around muna ako. Tagal kong di nakapamasyal na mag-isa lang ha. As in, hindi ko na ma-recall kung kailan ako nakapamasyal lang ako lang mag-isa. Kasi hindi ako pinapayagan ng asawa ko na mamasyal ng mag-isa lang. Although ngayon, pag sinasabi ko na labas lang ako saglit nang ako mag-isa, ganyan. Papayagan niya ako, siguro mga 10 minutes, 30 minutes lang, tas malapit lang sa bahay. Kasi nga, natatakot siya na baka may something may mangyari. Ewan ko, gandang-ganda. Masyado lang siyang, maingat sa akin or ewan ko sa kanya. So, since morning pa yan, ayan, nag-breakfast na lang ako. Hindi rin ako nakapag-breakfast sa bahay eh. Dito pala ako sa Comedas. Favorite ko yung pagka-breakfast. Pag tinatanong ako ng asawa ko, saan ko gustong mag-breakfast? Lagi kong sinasabi, sa Comedas. Tapos yung lagi niya sagot, ew! Yung last time kasi na kumain kami sa Comedas, nag-breakfast kami. Tapos kaya mga in-order niya, puro may itlog. So, paano hindi siya mauuta sa itlog? Eh, lahat na ng klase ng may itlog na sandwich in-order niya. After nun, parang utang-uta siya pag nakikita niya yung may, yung sandwich na may itlog. Ewan ko sa kanya. Siyempre, yung dami-dami na nasa menu, puro itlog yung in-order mo. Talaga mauuta ka dun, diba? Puro nagastos ko dito 1,000 yen. Tapos, 1 sawang gulay na tapos meron siyang hotdog. Hotdog na sausage style. Ano bang pinagkaiba ng hotdog sa sausage? Medyo hindi ko lang nagustuhan yung service dito. Ito yung sa Komeda Sakae.
tabi niya is Parco. Hindi ko alam kung anong lahi niya. Nepal ba? Or Indian? Makaranay. Hindi ko sure. Iba kasi pagka Japanese yung magsaserve sa'yo. And ito, first time ko kasi na kumain sa restaurant na ibang lahi yung nag-serve. So, medyo hindi ko gusto yung service nung nag-serve sa akin. Hindi sa pagiging racist yung mga taga-Japan na talaga na matagal na, maiintindihan nyo kung ano yung pinupunto ko. So, ayan, oras na. Kaya, pipick upin ko na yung papel ko and kailangan ko nang umuwi dahil gagawa pa ako ng tinapay. Mabait, in fairness, mabait yung mga staff dito sa consulate. So, ayun na! At last, natapos din, pauwi na rin ako. Mamalengke pa ako na rin, nagbibig pa ako. Until next time, ciao!